sa buong kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sigapin din ninyo na kayo ay sumagan sa biyayang ito. Verse 8. Sinasabi ko ito, hindi bilang isang ngunit aking sinusubok ang pagiging tunay ng inyong pag-ibig kapag inihambing sa kasigasigan ang iba. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging tukha upang sa pamamagitan ng kanyang kalukhaan ay maging mayaman kayo. Then basahin ko yung ating text, verses 1 to 5. Ganito ang sabi. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang kakayahan. Ang nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin o magitan ng kalooban. Salamat sa pagbabasa ng kanyang salita. So, at nga kanina, ito ay series. Sana'y maging magpapala sa atin pag-aaral na ito. So ito ay simula ating pag-aaral tungkol sa magbibigay para sa Panginoon. Napansin niyo ba na hindi lahat ng merong pera, maraming hawak na pera. Sila yung masasabi na mapagbigay. Meron namang kakaunti lang yung kanilang hawak. Or kapag bilang ang meron sa kanila, sila yung hindi madami. Sige. Kasi nakakapagtaka kasi merong mga tao maraming pagmamayari. Sabihin na natin, marami siyang hawak na salapi, pero yung kanyang kamay ay napakahigpit. Sa radyo, yung kanyang kamay. Mandala, yung namang halos wala. Sila pa yung, ang sabi natin, generous. Sila pa yung bukas ang palad. Nakakapagtakaan. Kaya yung question dito sa ating pag-aaral, kung kailangan natin mabigyan ng kasagutan or lubos natin may yung tanong niya, ano ba talaga? Nagpapagbigay sa isang tao.
Paano nagiging generous? Paano bang nagiging generous ang tao? Yun ang magandang bigyan natin ng kasagutan. At gusto natin yung malaman. Paano ba, ano ba pagiging mapagbigay? Kasi maraming nagsasabi, alam mo, marami na akong narinig. Diyan, naririnig natin siguro sa ating asawa, sa ating anak, sa ating mga kakilala, sa ating mga kapatid. Nasabi nila minsan, kapag yumaman na ako, saka ako magbibigay. Sabihin nila, kapag naging stable na ang lahat, pagka okay na ang lahat, kapag na-achieve ko na itong mga bagay ito, meron na ako nitong mga ito, tsaka ako magbibigay. Meron din mga tao na sabi na kapag raw nabayaran niya na ang lahat ng kanyang mga utang sa Shopee Pay Late, na Adobe, na Teslo, na credit, sa home credit, sa credit card. Pagka natapos niya ng lahat ng yan, nabayaran niya ng lahat ng yan, doon pa lang siya magbibigay. Doon pa lang siya mag-uumpisa na maging generous sa pag-ibig. Pero din naman, nagsasabi na kapag daw merong natira sa kanyang sahod, sa kanyang sweldo, ano na lang, magkano na lang yung natira sa kanyang sahod, yun na lang yung kanyang paibibigay para sa Panginoon. Now, tignan natin yung context itong ating pinag-aaral. Dito sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. Tingnan natin yung context. Kaya sa 2 Corinthians. Okay na. Okay na mag-load. Clear naman yan. Naririnig naman aming sound. Gulong ko kasi yung mic dahil sa pag-isuguro. Same pag-US. Kaya yung gumana. Okay, sana ay okay yung aking. Yan. Sige, tuloy tayo. Sana okay yung ating audio. Tingnan natin yung context ng ating pinag-aaralan na chapter. Sa 2 Corinthians chapter 8. So, nagsasalita dito ay si Pablo. Dito, pinapakilala ni Pablo ang iglesia sa Macedonia. Nakita natin sa verse 1. At ang mga iglesyang iyon sa Macedonia, yun ay ang Philippi, Thessalonica, at ang Berea. Again, Philippi, Thessalonica, at yung Berea. Yun yung mga iglesia sa Macedonia. At nakita natin dito sa mga talata na ang Macedonia
hindi sila mayaman. Sabi niya, hindi sila mayaman. Sa katunayan, sila pa yung mga iglesia na dumaraan sa matitinding pagsubok. Dumaraan sila sa matitinding kahirapan. Pero wag ka. Sila ang ginamit ni Pablo na halimbawa. Sila ang ginawang halimbawa ni Apostol Pablo ng tunay na pagiging mapagbigay. Okay? Sila yung tinuro ni Apostle Paul na halimbawa. At yun nga yung ating makikita riyan. Kaya yung tanong, paano kaya nangyari yun? Ano yung sikreto? Mamaya makita natin yung pinakasikreto ng mga taga-Macedon. Pero, nais nating sabihin na dahil ang tunay na pagkabukas palad ay hindi produkto ng kasaganaan ng buhay. Hindi yun ang very reason sa buhay, titignan mo. Hindi porket sagana ang isang tao, siya ay generous. Kasi nga, di ba sa introduction natin kanina, marami tayong kilalang mga tao na mayayaman pero mahigpit, sarado ang pamilya. Kaya hindi yun ang basihan. Hindi doon natin makikita ang tunay na pagiging mapagbigay. Hindi sa kasaganaan ng buhay. Kundi sa kasaganaan, listen, kundi sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Yun ang sagot. Kailangan makita sa atin na ang biyaya ng Diyos ay sumasagana sa atin. Kaya yun ang dahilan. Kaya ang isang Kristiyano ay nagiging mapagbigay sa Diyos. So yan ang mensahe ng mga talata na ating pag-aaralan. Pero yung ating paksa ay grace produces. Kaya yung ating paksa ay grace produces generosity. Grace produces generosity. Ang biyaya ay nagbubunga ng pagiging mapagbigay. So dito makikita natin yung dalawang katotohanan o dalawang paraan kung paano ang biyaya ng Diyos ay nagbunga sa mga mananampalataya noon at kahit sa atin ngayon. Kung paano ang biyaya ng Diyos ay magbubunga ng tunay na pagiging mapagbigay. So una sa ating pag-aaral, grace displayed. Yan ang una. Grace displayed. Sa Tagalog, biyaya na ipinakita. Okay? Biyaya na ipinakita. Basahin natin yung verse 1. Tingnan natin. 2 Corinthians chapter 8, verse 1. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. So itong verse 1, napakahalaga nito. Bago pinanggit ni Apostol Pablo yung kanilang ginawa na pagbibigay, ginawa niya, ipinakita muna ni Apostol Paul yung ginawa ng Diyos sa kanila. Ibig sabihin, ang tunay na pagiging mapagbigay ay hindi nagsisimula sa atin. Ang tunay na pagiging mapagbigay hindi nagsisimula sa tao specifically. Ito ay nagsisimula
sa Diyos. Sa Diyos. Nagsisimula sa Diyos. So ang biyaya ang siyang ugat. Ang biyaya ang siyang pundasyon. At ang pagiging mapagbigay o yung ating pagbibigay, yun yung bunga. Bunga ng biyaya ng Diyos sa atin. So kapag inalis mo pala ang biyaya, ang matitira ay obligasyon lang. Na kung walang grace, ang nangyayari, yung ating pagbibigay, parang nagiging responsibilidad, nagiging tungkulin, nagiging obligasyon na lamang natin. Ba't ka nagbibigay? Kasi tungkulin ko eh. Ba't ka nagbibigay? Obligasyon ko eh. Responsibilidad ko na bilang miyembro ng iglesyang ito, kailangan kong magbigay. Kailangan nating itama. Dahil ito sa biyaya. Kaya nagbigay ang mga mananampalataya sa Macedonia. Ang iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya. Kasi pag nauna ang biyaya, ang ating pagbibigay ay nagiging pusang loob na pagsamba natin. Pusang loob na pagpapasalamat natin. Una ang Diyos. Ngayon sinabi sa 1 John, di ba, chapter 4, verse 19, ang sabi doon, if we love Him, sabi doon, we love Him because He first loved us. Mahal natin ang Diyos kasi siya ang unang nagmahal sa atin. So yun ang dahilan, yun ang reason kung bakit hindi nagsimula si Pablo sa koleksyon o sa halaga ng kanilang binigay. Now, verse 2. Tignan natin, himay-himayin natin yung mga talata. Verse 2. Kung paano sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. So, ito yung picture. At dito, nakita natin na sila ay mahirap. Mahirap pero masaya sila sa Panginoon. Nakita niyo yun? Ang kasaganaan ng kanilang kagalakan. Yan ang binanggit doon. Na yung kanilang kagalakan ang siyang naging dahilan ng kanilang pagiging mapagbigay. Kaya yung pagbibigay, kailangan na masaya ka. Hindi yung para pag nagbibigay ka, napipilitan ka. Kapag nagbibigay ka, parang bang napakabigat sa iyong kalooban. Kaya nga, dito rin sa 2 Corinthians, may sinabi si Pablo At later on, mapag-aaralan natin yung 2 Corinthians chapter 9 verse 7, yung last phrase doon na nakalagay, God loveth a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Minamahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya baguhin natin yung pananaw natin o yung kaisipan natin na dapat ang pagbibigay masakit. Hindi ganun yung pakiramdam. Dapat na maranasan natin sa tuwing tayo nagbibigay. Ang sinasabi ng scripture, magbigay ka ng masaya. Magbigay ka ng nagagalak. Kasi doon nasisiyahan, doon nalulugod ang Diyos kapag ang taong nagbibigay ay mayroong galak sa kanyang puso. Okay? So mga kapatid,
Totoo niyan. Wala naman talaga tayong magbibigay. Kung titignan mo yung sarili mo, kung dahil nga sa kasalanan, wala nga tayong kahit yung sarili natin, yung mukha natin, hindi natin kayang maiharap sa Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan. Yan ang sinabi ng Romans chapter 3 verse 10 hanggang 12. Tapos sinabi sa Romans 3 verse 23, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit nakita natin na dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo, si Kristo na nagpakababa, si Kristo na nagbigay, ibinigay yung kanyang sarili para sa atin. Kaya tayo ngayon ay pinagpala ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay nito, lahat particularly sa lahat ng mga pagpapalang spiritual na natanggap natin mula sa Diyos dahil kay Yesu Kristo. Yan ang mababasa natin sa Ephesians chapter 1 verse 3. Kaya, tandaan niyo ito. Hindi tayo nagbibigay dahil nagigilty tayo. Sabihin niyo kasi, basta ginigil trip mo ba kami? Hindi yun ang dahilan. Hindi tayo nagbibigay dahil nagigilty tayo. Nagbibigay tayo dahil gusto nating magpasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat tayo sa biyaya ng Diyos kay Kristo. Yun ang dahilan. Kaya paano tayo magiging maramot kung ang Diyos ay hindi nagdamot sa atin? Diba? Yun ang malaking tanong eh. Bakit mo nakukuhang magdamot kung ang Diyos na nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak, hindi niya ipinagdamot sa Hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. So yung aking application ay isang nakakaturog ng puso na tanong. Handa na kayo? Hindi kaya ang dahilan kung bakit mahirap tayong magbigay ay hindi dahil kakaunti ang mayroon tayo. Yung bang sasabihin mo, wala, ay, bibigay pa ako. Yung mga ganun. Hindi kaya yun ang dahilan. Kaya napakahigpit ng ating kamay. Kasi iniisip natin, kakaunti lang ang meron ako. Hindi kasi yun ang dahilan. Baka ito yung dahilan. Ang pinakadahilan, nakakalimutan natin kung gaano kalaki ang ibinigay ni Kristo para sa atin. Ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para sa atin. Baka yun ang nakakalimutan. Baka nakalimot ka lang sa laki ng pagmamahal ng Diyos na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para kanyang ialay yung kanyang buhay, ibigay yung kanyang buhay para tayo ay kanyang matubos sa ating mga kasalanan. Baka yun ang nakalimutan. Kasi kapag lumalim, listen, kapag naging malalim yung iyong pagpapasalamat sa biyaya ng Diyos, naging malalim yung appreciation mo sa
grace ng Diyos, doon magsisimula na lalaki, lalawak yung kaisipan mo sa pagbibigay. Doon lalawak yung ating pagiging what? Generous. Yung ating generosity. Kaya yun ang base na ipinakita. Now, sa pangalawa, base demonstrated. Pangalawang punto natin, base demonstrated. Sa Tagalog, biyaya na ipinamalas. Okay? Biyaya na ipinamalas. So, pansinin ninyo, hindi na napili sa salita ang biyaya ng Diyos. Nakita ito sa kanilang mga gawa. Pinakita nila yan. Pinamalas nila. Tuloy natin yung basa sa 2 Corinthians chapter 8. Verse 3. Sabi rito, ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. So ano mapapansin ninyo? Mapapansin natin, unang-una rito, hindi sila pinilit na magbigay. Diba? Walang namilit sa kanila. Walang nang pressure sa kanila. Hindi sila nagbigay dahil kailangan, dahil obligasyon, dahil responsibilidad, dahil tungkulin nilang magbigay. Nagbigay sila ng kusang loob. Kusang loob. Sila'y willing na magbigay. Kusang loob yun dahil ang biyaya ng Diyos ang siyang pumilos sa kanilang mga puso. Pumilos ang biyaya na iyan ng Diyos. Now, verse 4. Na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Okay, verse 4. Pakaraniwan, ang pastor ang siyang nag-encourage o siyang humihikayan o siyang nagtuturo, siyang nananawagan sa mga miyembro na magbigay, di ba? Pare, ako ngayon, ginagawa ko, parang ini-encourage ko kayo na bigay para sa gawain ng Panginoon. Pero dito sa ating pinag-aaralan, kung papansinin yung mabuti, kabaliktaran yung nangyari. Ay kanya, kabaliktaran. Paano kabaliktaran, Pastor? Kasi ang mga mananampalataya, tingnan ninyo yung verse, ang mananampalataya pa mismo ang nagmamakaawa kay Pablo na pahintulutan silang makibahagi sa paglilingkod para sa mga banal. Sila pa yung nag-i-initiate. Sila pa yung nagpupursige, sila pa yung nakikiusap, nagsasabi kay Pablo, payagan mo na kami. Payagan mo na kami na gawin ito. Hindi sila kinailangang puwersahin. Hindi sila kinailangang utusan. Ano sabi? Kusang loob. Kusa nilang ibinigay ang para sa Panginoon. Kusa silang nagbigay. Na nakikiusap sa amin ng matindi. Matindi pa nga yung word Tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Now, verse 5. Ito na yung pinaka-sentro.
sa lahat. Yung verse 5. Pinakamatindi. Siguro sa 5 talata. Ang sabi ng verse 5, at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Yun ang sikreto nila. Yun ang sikreto ng kanilang pagiging generous, ng pagiging mapagbigay nila. Hindi nila unang ibinigay yung kanilang pera para sa church. Ano ang unang nilang ibinigay? Sarili nila para sa Panginoon. Yun ang sikreto. Una nilang ibinigay ang kanilang sarili sa Panginoon. Kaya sister, brother, kapatid, ang tanong ngayon sa atin hindi yung tanong na nagbibigay ka ba? Nagbibigay ba ako? Pagkus, yung mas mahalagang tanong sa atin ay ito. Or yung mas mahalagang tanong sa atin ay ito. Listen. Naibigay ko na ba ang aking sarili sa Panginoon? Yun ang kauna-unahang tanong. Yun ang mahalagang tanong sa atin. Naibigay mo na ba ang iyong sarili kay Kristo? Dahil kung si Kristo ang tunay na Panginoon ng ating puso, hindi na natin ipagdadamot sa Kanya ang anumang mayroon tayo. Ang pusong tinubos ng Kanyang dugo ay natututong magsabi ng ano? Panginoon, hindi lamang ang mayroon, ako ang sa iyo. Ako mismo ang iyo. Yun ang confession. Yun ang masasabi natin ngayon. Once na naibigay mo ang iyong sarili sa Kanya, na kung tutuusin, lahat ng mayroon tayo ay sa Kanya. Lahat ng resources, pagmamay-ari natin ay sa Kanya. Galing sa Kanya. Lahat ng ito na ibinigay niya sa atin, lahat ng yan, galing sa Kanya. Pagmamay-ari niya. Lahat tayo ay katiwala lamang sa lahat ng ibinigay niya sa atin. Pag naranasan niyo yun, binigay mo yung sarili sa Kanya, sa Panginoon, masasabi mo rin na Panginoon, hindi lamang ang mayroon ako ang sa iyo. Nire-recognize mo siya. Nire-recognize mo na sa Kanya lahat yun. Pero, once na naibigay mo rin ang iyong sarili sa Panginoon, masasabi mo, ako din ay sa iyo. Ako mismo ay iyo. So, ang pagiging mapagbigay ay hindi lamang nasusukat sa perang inuhulog natin tuwing linggo. Okay? Hindi nasusukat sa mga ipinapadala natin sa online para masabi mo na ikaw ay mapagbigay. Hindi lang doon nasusukat. Actually, nasusukat din ang ating pagiging mapagbigay. Listen, sa oras na inilalaan natin sa ating pamilya. Okay ba yun? Sa nailalaan nating oras sa ating pamilya. Tuloy mo, minsan, araw-araw, ikaw na naghahanap buhay. Pero ang joke
na yung bahay mo, sarili mong bahay, pahingahan mo na lang. Yung opisina mo, dun sa work, no, dun sa kung saan ka man nagtatrabaho, yun na yung bahay mo. Kasi mas matagal ka dun eh. 8 oras or maybe hanggang 10 pa. Minsan nag-overtime ka pa dahil marami kang ginagawa. Uwi mo ng bahay, pahingahan na lang. Or minsan, uwi mo ng bahay, puro cellphone ka ang inatupag mo. Hindi mo kinakausap ang asawa mo, ang mga anak mo. Kahit yung oras. Sa oras natin sa ating pamilya, matuto tayong maging generous para sa kanila. Okay ba yun? Kahit sa pagtulong natin sa ating mga kapatid, mga nangangailangan, sa pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, and even kahit doon sa mga talento na ibinigay ng Diyos sa atin, ipagamit natin, ibigay natin sa Diyos. Diba? Pagiging bukas palad, ipamamahala sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya maganda rin na suriin natin yung ating mga puso sa mga sandaling ito. Tanong natin sa ating sarili, mayroon bang bahagi ng buhay ko or buhay mo na ayaw mong isuko kay Kristo? Ayaw mong bitawan, ayaw mong ibigay kay Kristo. May oras ba na para sa iyo lang? Parang me time. Pagka nag-me time ka na, wala nang makaka-storbo sa iyo. May talento ba na ayaw mong gamitin para sa Kanya? Minsan nakikita ko, pwede ka naman sa ganitong bagay kaso ayaw mo lang eh. Or, tayo na mag-isip, come to think of it. At gayahin mo yung mga taga-Macedonia, mga iglesia sa Macedonia. No? Sila na yung mismong lumapit, nakikiusap ng matindi kay Pablo. Kaya muna kami na gawin ito. Alam ko naman na lahat tayo, bawat isa sa atin, may kani-kaniyang talento, gamitin natin. Sana para sa Panginoon. Sabi mo, ano ba yung sabi nga nung verse, di ba, na binasa natin sa call to worship, sabi ni David, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Anong maisusukli ko sa lahat ng kabutihan ng Diyos? Sa biyaya ng Diyos na ibinigay niya para sa akin, na ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak para sa akin. Ano magagawa? Kaya ang Kristiyano, walang madamot na Kristiyano. Lahat ng Kristiyano, generous. Walang Kristiyano may pitang kamay. Ang Kristiyano laging bukas palad. Palagi sa lahat ng aspeto. Pagbibigay sa mga ipinagkatiwala sa Kanya ng Panginoon. May pangarap pa na hindi mo kayang ipasa ilalim sa Kanyang kalooban. May relasyon ba na mas mahalaga sa iyo kaysa sa pagsunod mo sa Kanya? Dahil ang pusong tunay na hinipo ng biyaya ay hindi naghahanap ng pinakamalinis na maibibigay. Yan yun. Gusto niya laging the best. Gusto niya laging greater yung kanyang kaya na maibigay para sa Diyos. Nandiyan pa ba kayo? Ayun, nasa online. Ganun pa kayo. So yung ating conclusion.
Hindi tayo magtatapos. Last na ulan eh. Kumain na tayo. So, sa dulo, tandaan nyo to ang siyang ating pinaka-inspirasyon na dito ngayon sa ating pinag-aralan, listen, hindi ang mga taga-Macedonia. Hindi sila. Ang ating pinaka-inspirasyon dito. O ang pinaka-malaking motivasyon natin. Ang inspirasyon natin o motivasyon natin dito sa ating pinag-aralan ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Si Yesu Kristo lamang. Okay? Dahil siya ang pinakadakilang larawan, picture ng biyaya sa atin ng Diyos. Biyaya at yung tinatawag na generosity. Siya yung pinaka-generous sa lahat. Kaya siya yung dapat natin tingnan natin. Kasi binigay niya yung kanyang sariling buhay para sa atin. Para tayo, nang sa gayon, ay magkaroon ng ng buhay na walang hanggan. Kaya kapag ang ating mga mata ay nakatuon kay Kristo, hindi na tayo magbibigay dahil kailangan. Hindi na lang yun ang titignan mo eh. Kaya ako nagbibigay, yes, kasi kailangan. Para umusad ang gawain ng Diyos. Para ay papaano, meron kang ambag sa gawain ng Diyos. Hindi na lang yun ang iyong makikita. Makikita mo, yung pagbibigay mo para sa Kanya ay dahil nais nating sambahin ang Diyos na naging napakabuti para sa atin. Sana, ito pa lang sa una na paksa natin, grace produces generosity. Kaya nakita natin, una sa lahat, yung biyaya ng Diyos. At kung paano yung biyaya ng Diyos na yun ay milos sa ating puso. Nagbunga ng pag-ibig, papagitan. Amen. Tayo na lang. Salamat po aming Diyos sa mensahe na inyong po pinagkalat sa amin. Nawa ang lahat ng ito ay sa pamuhay namin, sa tulong mo at sa iyong biyaya. Tunay na napakalaki ng biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Ang iyong kaisa-isang anak ay iyong pinagkaloob. Paano nga naman kami nagiging madamo kung naranasan namin ang pagliligtas o nakita namin, natanggap namin ang pagliligtas na ito dahil kay Kristo. Kaya niyo po na amin pong ganapin ang bahagi ito ng pagiging mapabigay para sa iyo. Para sa iyong gawain. Para sa aming pamilya, para sa aming mga kapatid, para sa aming kapwa. Dalayan namin ang inyong patuloy na pag-iingat lalo sa aming kararanasan na masungit ang panahon. Kami ay nawa ay ingatan mo at proteksyonan sa anumang mangyaring sakuna. At mangyari ang iyong kalooban. Aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, tayo ay kaloob.